kapayapaan si Jesus ang ating pag-asa. And hello, a blessed, joyful, victorious, and a peaceful evening po sa atin. And welcome again sa ating pong PPP, Prayer, Praise, and Promises, Hymnology podcast. It's Friday, so it's Hymnology podcast. So before we proceed, tayo po ay mag-alay ng ating papupuri, pagsamba sa ating feature ng ating hymnology tonight. Awitin natin po ang Blessed Assurance. Amen. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, fear of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, no curse on my side. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, holy at rest. I am my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Oh, this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long, praising my Savior
Amen, amen. Ayan po ang awitin natin, ano? Blessed assurance, Jesus is mine. So yan po yung ating pong picture for tonight, no? Para po sa ating hymnology podcast. Hello po, a blessed evening and joyful again sa bawat sa atin. Kumusta po kayo? And shout out sa lahat po ng ating mga listeners and viewers for tonight. So ang awitin, no? Tingnan natin po ngayong gabi itong ating future hymnology, Blessed Assurance, no? Isang popular po na hymn, no, na inaawit natin, no. Ang awiting Blessed Assurance po ay hindi lang isang kanta, no. Ito po isang pahayag ng pananampalataya po, no. Sinulat po ito ni Fanny Crosby, no, isang babaeng bulag, no, mula sa pagkabata. Ayan, no. Ngunit nakakita po ng mas malalim na pananaw tungkol po sa Diyos kaysa marami po sa atin. Alright, isang araw, no, tingnan natin po itong istorya o history background nitong ating Blessed Assurance. Isang araw, ang kaibigan niyang si P.B. Knapp ay tumugtog ng bagong melody sa piano. At tinanong si Fanny, anong sinasabi ng tunog na ito sa'yo? Agad na sumagot si Fanny. Sabi ni Fanny, Blessed Assurance, Jesus is mine. So, sa isang iglap, no, isinilang ang isang awit ng katiyakan ng kaligtasan. Amen? Isang paalala po na kahit ano pa ang sitwasyon mo sa buhay, kapag si Jesus ay sa'yo, may kapayapaan ka, may katiyakan ka, at may pag-asa. So, tingnan natin, no? Anong mga meaning nitong first stanza ng ating Blessed Assurance? Sabi doon, unang-una, tingnan natin yung mga pangako nitong unang stanza lang, no? Blessed Assurance. The promises from Blessed Assurance. Sabi doon, Blessed Assurance, Jesus is mine. Ang ibig sabihin po nito ay may katiyakan ako sa puso ko, no? Si Jesus ay akin at ako ay sa Kanya. Ang salitang Blessed Assurance po ay tumutukoy sa matibay po ng kumpiyansa o katiyakan na hindi nakabase po sa emosyon kundi sa katotohanan ng kaligtasan po kay Kristo. So ibig pong sabihin nito, hindi ito pagdududa o pag-aalinlangan, no? Kundi buong paniniwala na ang relasyon mo kay Jesus ay totoo, sigurado at walang makakakuha. Yan po ang ibig sabihin. Kapag sinabi po ni Fanny Crosby na Jesus is mine, hindi niya sinasabi ito sa pagmamayabang kundi po sa pasasalamat, no? Ito po ay parang hinasabi niya, mayaman man o mahirap, malakas man o mahina, sapat na si Jesus, siya ang kayamanan ng ating buhay. Kaya kahit bulag po si Fanny Crosby, no, malinaw sa kanya ang presensya ni Kristo, no? Hindi niya nakikita ang mundo, pero nararanasan niya ang pag-ibig po ni Jesus sa kanyang puso araw-araw. So, ang linya po na ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na seguridad ay hindi sa kung anong meron tayo, no? Kundi kung sino ang nasa atin, si Jesus. So, ano po ang application natin dito po sa unang stanza ng Blessed Assurance, no? Jesus is mine. So, sabi po dito sa ating application, kapag may takot ka, duda o pakiramdam mo ay nag-iisa ka, alalahanin mo ito. Blessed Assurance, Jesus is mine. May katiyakan ka sa Kanya, no? Kasi sabi po sa Hebrews 13:5, hindi ka niya iiwan, ni pababayaan man. Yan po yung pong pangako ng Hebrews 13:5. So, ibig sabihin po, ang pagiging Kristiyano ay hindi baka o sigurado, kundi isang matatag na paninindigan, ano po, na si Jesus ay sa iyo at ikaw ay sa Kanya magpakailanman. Amen. So, ano po yung pangako ng verse na, oh, what a foretaste of glory divine. Yan naman po yung pangalawang
lyrics, no? Ang ibig sabihin po ng foretaste ay isang patikim o paunang karanasan ng isang bagay na mas malaki at mas kahanga-hanga pa sa hinaharap. Kaya po ang linya na ito ay parang sinasabi, grabe, no? Grabe, ito na ang paunang lasa, foretaste ng kaluwalhatian o patikim, no? Makakasama ko si Jesus Christ sa langit. So si Fanny Crosby po ay nagsabing kahit nasa mundo pa siya, nararanasan niya ang kagalakan at presensya po ng Diyos. At iyon pa lang ay isang free view o foretaste na sinasabi natin, patikim ng langit. Kapag nararamdaman mo ang kapayapaan ng Diyos, kapag napupuno ka ng kanyang pag-ibig, o kapag nagiging matatag ka sa gitna ng pagsubok dahil sa pananampalataya, iyon ay yung tinatawag na foretaste of glory divine, no? Ibig sabihin, nararanasan mo na ang isang peraso ng langit dito sa lupa. So, halimbawa, kapag umaawit ka ng buong puso sa pagsamba, no? At parang ramdam mo talaga ang presensya ng Diyos. Iyon ang sinasabi nating foretaste. Kapag pinatawad mo ang isang taong nakasakit sa iyo at nakaramdam ka ng kalayaan, yun din po ay foretaste, no? Kapag nakikita mo kung paano gumagawa si Lord sa buhay mo, iyon ang patikim, foretaste, patikim ng kaluwalhatian po ng Diyos. So, anong application natin dito? No? Ang buhay, alam niyo po yon, kasama si Jesus, ay hindi lang po naghihintay sa langit, kundi pagsisimulan ng langit dito pa lang po sa lupa. Amen? So sa bawat araw na pinipili mong magtiwala, magpatawad at magpuri, kapatid, kaibigan, kababayan, nararanasan mo na ang foretaste of glory divine. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa, kahit may mga pagsubok, alalahanin mo ang nararanasan mo ngayon na kabutihan at presensya ng Diyos ay paunang lasa lang ng walang hanggang kaluwalhatian na darating. Now, number 3, year of salvation, purchase of God. Ano ang pangako nitong lyric na ito? Ang ibig sabihin ng linyang ito po ay ako ay tagapagmana ng kaligtasan. Binili tayo ng Diyos pamagitan ng dugo ni Kristo. Ang salitang year of salvation ay nangangahulugang tagapagmana ng kaligtasan. May karapatan ka sa mga pangako ng Diyos dahil ikaw ay anak niya. At ang purchase of God ay nagpapaalala na tinubos ka ni Jesus doon po sa krus ng Kalbaryo. Binayaran niya ang kabayaran ng iyong kasalanan sa krus. So anong reflection natin dito? Sa simpleng salita, sinasabi ni Fanny Crosby, ako ay anak ng Diyos, hindi dahil sa aking gawa, hindi dahil sa aking kabutihan, kundi dahil binili niya ako. Wala po sa atin ang karapat-dapat sa kaligtasan, pero dahil kay Jesus, only by His grace, ginawa tayong tagapagmana ng langit. Hindi tayo tagalabas, tayo ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Tayong dating alipin ng kasalanan ay binayaran at pinalaya ng dugo ni Kristo. Wow, amen, hallelujah. So isipin mo ito, kapag ang isang bata halimbawa po ay inampon, nagkakaroon siya ng bagong apelyido, di ba? Bagong pamilya at bagong tahanan. Ganoon din po ang ginawa po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, di ba? Na binigyan niya tayo ng bagong identity, tinanggap niya tayo, binigyan tayo ng bagong kapangalan, anak ng Diyos. Yan, bagong identity, anak ng Diyos, tagapagmana ng kanyang kaharian. Sabi sa in fact together with Christ we are heirs of God's glory. Yan po yung ibig sabihin, So kapag nararamdaman mong wala kang halaga, kaibigan, kababayan, alalahanin mo ito, year of salvation, purchase of God. So hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo, binili ka ni Jesus. Amen. May halaga ka, may layunin ka, at may taglay kang mana na hindi mawawala. Kaya lumakad ka bilang isang anak ng hari, bilang
hindi bilang talunan. You are the son and daughters of King of Kings and Lord of Lords. Amen. Ikaw ay minahal, tinubos, pinalaya, pinagpala ng Diyos sa ating buhay. Amen. Number 4, sabi sa kanta, born of His Spirit, washed in His blood. Ang ibig sabihin nito, ang pangako po ay ipinapanganak akong muli sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos at nilinis ng dugo ni Jesus. So, ito po ay tumutukoy sa spiritual rebirth or tawag natin being born again o transform. Hindi sa laman kundi sa espiritu, no? Sabi po diyan sa John chapter 3 verse 5 to 6. So kapag tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, kaibigan, kababayan, binabago ka ng banal na espiritu mula sa loob. At ang dugo ni Kristo ang naghuhugas ng lahat ng ating kasalanan. So si Fanny Crosby po, ay nagpapaalala sa atin na alam niyo yun, ang tunay na kaligtasan ay hindi sa relihiyon nakikita. Amen. Ulitin ko po, ang kaligtasan po ay hindi sa relihiyon nakikita, kundi sa relasyon natin sa ating Jesucristo, kundi bagong buhay sa loob. Ang born of Spirit ay nangangahulugan na may bago ka ng puso, isang pusong ginagabayan at pinupuno ng Espiritu Santo. At ang awiting wash in His blood ay paalala na ganap pinatawad na tayo. Walang kasalanang hindi kayang hugasan ng dugo ng ating Jesucristo. Amen. Ito ang dahilan kung bakit may blessed assurance, dahil ang kaligtasan po natin ay hindi nakabase po sa ating kabutihan kundi sa ginawa ni Kristo po para po sa atin. So again, anong refrain ng kanta, This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Sabi doon sa refrain ng kanta, ang linyang ito po ay parang sinasabi po sa atin ni Fanny Crosby, ito po ang kwento ng aking buhay, ito ang awit ng aking puso, ang patuloy na pagpupuri sa aking tagapagligtas araw-araw. So, ibig pong sabihin, ang buong buhay niya, si Fanny Crosby po ay isang patutuo ng kabutihan at katapatan po ng Diyos. Hindi lang ito kanta, ito po ay isang deklarasyon ng buhay na puspos ng pagpupuri at pasasalamat. So, para po kay Fanny Crosby, si Jesus ang sentro ng kanyang kwento. Amen? Kahit bulag po siya, nakikita po niya ang liwanag po ng kaligtasan. Kahit maraming pagsubok, patuloy siyang umaawit po ng papuri. Ang This is my story, ay hindi tungkol sa kung gaano kaganda ang kanyang buhay, kundi kung gaano kabuti ang Diyos sa kabila ng lahat. At ang This is my song ay pagpapahayag na hanggat may hininga ako, magpupuri ako sa Diyos. Yun po yung pong ibig sabihin po ng This is my song. So, ano ang life lesson natin sa ating hymnology about blessed assurance? Alam niyo po, lahat tayo ay may kanya-kanyang kwento. Tama po, may luha, may sakit, may kabiguan, may tagumpay. Pero kung si Jesus ang bida po ng ating kwento, alam nyo, magiging awit ng tagumpay ito. Amen? Kapag si Kristo po ang sentro ng ating buhay, ng ating pamilya, ng ating iglesia, ng ating bansang Pilipinas at ng buong mundo, ang bawat kabanata magiging masaya man o mahirap ay nagiging parte ng isang magandang awit po ng biyaya. So kaya sabihin mo sa sarili mo, ito ang sabihin mo sa sarili mo araw-araw, i-declare mo at sabihin mo ito sa araw mo, This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Di ba gandang declaration yan, This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Kahit po, kahit na po sa gitna ng problema, pwede ka pa ring magpuri,
sumamba at magpasalamat. Kahit may lungkot, pwede ka pa ring magpasalamat. Dahil ang tunay po na kaligtasan ay hindi nakabase po sa sitwasyon, kundi sa relasyon mo sa ating Panginoon. Now, tingnan natin, ano po ang connection nitong awiting Blessed Assurance dito sa ating pangkasakuyang kalalagayan ng ating buhay, maging ng ating bansang Pilipinas. Alam niyo po, sa panahon ngayon, sigurado isa tayo, maraming Pilipino ang nababalisa. Ano yon? Krisis sa ekonomiya, kawalan ng tiwala sa pamahalaan, pagkalat ng kasinungalingan, at pagod sa paulit-ulit po na problema. No? Parang nawawala na ang katiyakan, di ba? Pero ang kanta ni Fanny Crosby ay paalala po ng katiyakang hindi nagbabago, ang katiyakan kay Kristo. So kapatid, kaibigan, mga kababayan, habang ang mundo ay puno ng kaguluhan, si Jesus Christ ay nagbibigay ng blessed assurance. No? Hindi niya sinabing magiging madali ang lahat, pero sinusigurado niya, ang sabi niya at pangako niya sa Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Amen. So, at ito po yung ating closing declaration, no? Na sabihin natin na ito rin ang dapat maging kwento ng bawat Pilipino. Hindi kwento ng takot, kundi kwento ng pananampalataya. Hindi po kwento ng pagkawasak, kundi kwento ng katiyakan ng Diyos sa kanyang katapatan at kabutihan sa bawat isa po sa atin. So, tayo po ay manalangin. Samahan po ninyo po ako sa ating pananalangin. Lumapit tayo sa trono ng Diyos sa ating panalangin. Panginoon, sa gitna ng mga karanasan ng aming buhay, ng aming pamilya, at maging sa karanasan ng aming bansa, salamat po sa katiyakan na ikaw ay amin at kami ay sa iyo. Habang ang mundo ay gumagalaw sa kanyang mga sitwasyon, ikaw ang aming matatag na pundasyon. Kaya po ibalik mo ang pananampalataya ng aming bayan at gawin mo kaming daluyan ng pag-asa at liwanag. Lord Jesus, thank you for the assurance of your love and salvation. Truly, truly, blessed assurance, Jesus is mine. Thank you because you have redeemed us and cleansed us with your blood and gave us new life through your Spirit. Turuan mo kaming mamuhay po araw-araw ng may kumpiyansa po sa iyong biyaya. Hindi po sa aming sariling kakayahan, kundi sa iyong katapatan. Kapag kami po ay nanghihina, paalalahanan mo kami na kami ay iyong pag-aari. Kapag kami po ay naguguluhan, ipaunawa po sa amin na ang aming kwento ay hawak mo sa iyong mga kamay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. Nawa ang Diyos ng katiyakan ay magpuno sa iyong mga puso ng kapayapaan at kagalakan sa pananampalataya. Naway maramdaman ninyo araw-araw ang foretaste of glory divine, ang presensya ng Diyos na nagbibigay lakas, liwanag at pag-asa. Walk as heirs of salvation, renewed by the Spirit, and washed by the blood of Christ. And at all times, make the praise of the Savior the song of your life. I bless you now, brothers and sisters in Christ, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, amen. Hallelujah. Okay, so purihin po ang Diyos. Salamat po sa Diyos at salamat din po sa bawat sa atin na patuloy po naging bahagi ng ating pong Friday edition ng ating PPP, Prayer, Praise and Promise Podcast or Hymnology Podcast. So bukas po, by God's grace, ay pipicture naman natin yung awiting How Great Thou Art. Yan. So again, God bless everyone and shalom, shalom, shalom. Jesus ay dumating,
sa kalangitan, sumigaw ng papuri.